napag-usapan natin ang patungkol sa pagkaka-acquire nitong si Shuna ng laser version ng ultimate skill nitong si Rimuru. Pero bago natin simulan itong video na ito, ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura universe. So without further ado, let's get into the video. Nag-upload na nga pala guys ang Kohay PH ng Tagalog na solo leveling. Kaya kung gusto mo makapanood ng Tagalog solo leveling contents, bisitahin nyo ang Kohay PH. Link in the description. So ngayon, nagsimula na nga sila. Ini-activate nitong si Dino ang kanyang power. Ini-cancel niya ang kanyang Heavenly King Astarte gamit ang kanyang Slot King Belphegor. Napakabilis lang nito. Nung itinemporary disable nitong si Dino ang kanyang angelic skill, mabilis niya namang pinag-evolve ang demonic na ultimate skill niya. Dahil doon, na-disable ang domination circuit. Napakalaking gamble nito. Pero mukhang nag-succeed naman itong si Dino. Pero hindi kinailangan ni Dino na itapon ang angelic series na ultimate skill niya. Dahil nagawa niya itong ma-emerge sa kanyang demonic skill. Mahalaga pa rin kasi pala kay Dino itong ultimate skill na ito. Dahil binigay daw sa kanya ito nitong si Feldenava. Itong si Dino dati ang chief advisor ng Star Dragon King mismo. Palagi siyang nasa may side nito. At nagsilbi siya bilang sword nitong si Feldenava sa mga battlefields. Although tapos na daw ang glorious days nitong si Dino ngayon, dati daw itong si Dino na considered as the greatest swordman at that time. Noong naging peaceful na daw ang mundo at nawala na mga kaguluhan dito, ginawa na lang daw nitong si Feldenava na watcher itong si Dino. At nagsimula itong si Dino na maglakbay sa may mundo. At habang naglalakbay itong si Dino, doon naman namatay sa may terrorist attack itong si Feldenava. Kasama ang kanyang mahal na asawa na si Lucia. Dahil sa pangyayari na ito, naging sobrang furious talaga itong si Dino. At winasak nitong si Dino ang nation na pumatay sa may master niya. Bilang revenge sa mga ito. Ang creative power daw ng ultimate skill na Heavenly King Astarte talagang powerful and unparalleled in terms of destructive force. Ini-unleash daw ito fully nitong si Dino sa may nation na yon. At ang dating great and prosperous nation na yon nabura sa may mundo dahil sa may revenge na ginawa nitong si Dino. Pero even after that, hindi pa rin naging maganda ang pakiramdam nitong si Dino. Once na natapos na nga yung revenge niya at dito na nagsimula ang kanyang pagiging tamad na behavior. After ng revenge nitong si Dino, na-regain niya na ang kanyang reason at para sa kanya, wala ng importance ang lahat ng mga bagay. Actually, naisip din nitong si Dino na wasakin ang mundo mismo pero naisip rin kasi niya na wala rin naman daw magagawa yon. At kapag ginawa niya yon, lalo naging meaningless lalo ang lahat ng mga bagay. Masyadong rational itong si Dino para manatiling galit ng dahil nga sa nangyari. Pero unfortunately, hindi niya na na-regain ang positive behavior niya. Kinailangan na lang nitong si Dino ngayon na maghanap ng another reason para maging meaningful kahit papaano ang kanyang existence at naisipan niya na ilimit ang kanyang mga actions simula nung nagwasak itong si Dino ng isang buong nation. Dahil doon inisil niya ang power ng kanyang Heavenly King Astarte at ngayon continuously siya naghahanap ng meaning nitong buhay niya. Mabuti na lang daw at kasama pa rin nitong si Dino sila Pico at Gracia. Kasi kung mag-isa lang daw that time itong si Dino, baka nawala na rin itong si Dino dito. Fast forward in time, thousands of years na ngayon ang nakakalipas. Matapos ang pangyayari na yon, ipinagpatuloy lang nitong si Dino ang role na ibinigay sa kanya nitong si Feldenava. Ginampanan niya ang kanyang pagiging watcher at dahil sa paglilibot niya sa mundo, natagpuan niya itong si Milim na last remnant nitong si Feldenava at Lucia. Pero unlike Cobera, hindi willing itong si Dino na i-acknowledge itong si Milim bilang master niya. Kaya ini-observe niya lang ito in the shadows. Pero dahil dito, medyo gumaan ang pakiramdam nitong si Dino at kahit papaano, nawala ang pagiging bored niya. Nagkaroon siya ng konting interest sa pagmamadsyag dito kaya ibinigay niya na kina Pico at Gracia ang task ng paggagather ng information habang itong si Dino naman nagkatain ng label na Demon Lord. Then another fast forward in time nangyari naman ang pagra-rampage nitong si Milim kung saan itong si G. Crimson at Ramirez nga ang pumigil dito. Nasaksihan rin ito nitong si Dino kaya again nagkaroon na naman siya ng another reason para ipagpatuloy itong kanyang existence kasi na-realize nitong si Dino
Dino na masyadong delikado kapag hinayaan itong si Milim na mag-rampage dahil kaya nitong wasakin ang buong mundo dahil sa sobrang lakas nga nito. After that rampage ay naging isa sa mga priority ito na i-monitor talaga nitong si Dino. Inilagay niya sa may isip niya na rule niya na pigilan next time itong si Milim kapag nagwala uli ito. Pero matagal ang nakalipas na panahon at hindi naman uli nag-rampage ng ganon itong si Milim. So ngayon nga, Demon Lord na rin itong si Dino at dito niya naman na-encounter ang Demon Lord na si Rimuru. Habang nasa may Walpurgis ay nasaksihan ni Dino ang pagsuntok nitong si Clayman kay Milim. Itong si Clayman daw ay napaka-small fry lamang at hindi daw deserving na maging kabilang sa kanila. Sobrang na-shock daw si Dino nung nakita niya ang pagsuntok nito dito. Kinabahan siya kasi akala niya ay magwawala na naman itong si Milim, pero mabilis rin siyang kumalma kasi na-realize rin agad nitong si Dino na umaakto na under control itong si Milim dito. At dahil umaakto itong si Milim ay na-curious itong si Dino kung ano ang dahilan kung bakit kinailangan itong umakto. At dito ay nakita niya na itong si Rimuru pala ang dahilan kung bakit, kaya na-divert na naman ang attention nitong si Dino mula kay Milim papunta naman kay Rimuru, kaya naging interested itong si Dino sa may newcomer na ito. At nung nakilala pa nga lalo nitong si Dino si Rimuru ay talagang na-amaze siya kasi dahil dito once again parang nagkaroon ng meaning ang kanyang existence. Nagkaroon uli ng kulay ang kanyang buhay at hindi na lang siya nag-exist basta-basta. Naging thriving itong si Dino dahil sa may existence nitong si Rimuru. Kinupkup siya nito sa may Tempest at isinama siya sa mga activities sa loob ng labyrinth. Itinuring rin siya na parang family member nito. Now back to the present, nag-succeed nga itong si Dino na ma-remove ang kanyang domination circuit at napasabi na lang itong si Dino sa may sarili niya na proud daw siya sa kanyang sarili at sa bagay na ngayon na-accomplish niya dito. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.